21 years old ako na bago ako tinanggap ng papa ko. Sorry. It's okay. OMG. It's okay, sis. Pinatapang na lang din ako ng panahon. Kung bakit nakilala ako ng mga kaibigan ko na matapang ako, palaban ako. Pagkaibigan ko, bawal apihin. Hello, my waters! It's a brand new day, a brand new story. Dahil ang guest natin, sobrang daming pinagdaanan ng kanilang relasyon at ng kanilang love story bago nila nasabi, ready na silang maging haligi at ilaw ng tahanan. Kaya naman samahan nyo kami dito sa With Lars. This is a new story na pag-uusapan natin na puno ng respect, joy, and acceptance. Sobrang saya ng puso ko at labis ang aking pasasalamat sa pagkakataong maibahagi ang panibagong yugto ng aking journey kasama kayong lahat na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa akin. Bagong programa na gusto ko, masaya kayo. Mas makilala niyo pa ako ng mas malalim, lalo ang aking pagkatao na ngayon ko pa lang buong tapang na ipapakita sa inyong lahat. Because I do believe that the only constant in life is change. Patuloy na pagbabago, pagsasanay, paghahasa, at ultimately, ang pagtatagumpay sa buhay. Alam nating walang madali, walang instant, at mas lalong walang susuko sa hamon ng buhay. You're asking bakit with Lars ang title? This is the show where you'll see a better and more authentic version of me, the real me beyond pageantry. In this new chapter, I want us to get to know each other even more deeper, more personal, and more genuine. So stay with me, walang maglilipat, makitawa, makisaya, at makichika, only here with Lars. Today, pagtanggap naman ang pag-uusapan natin kasi ang guest natin, couple na tinanggap ng marami lalo na sa social media. Ano kaya ang sikreto ng kanilang masaya at makulay na pagsasama? Part of the LGBTQIA+ community, lesbian and gay couple content creator, vlogger, family-oriented, pinaghiwalay, pero nanatiling happily married bride status. Not only queens at mga pageant stars. This time, mga content creators naman ang makakachika natin sa ating episode. Marami pa tayong gustong makilala, lalo na dito sa mundo ng social media. Honestly, kahit ako, na-excite. Kaya naman, tara na makipagchikahan kasama sina Maria Lilet Rosario, aka Letly, and Regintor Rosario, aka Tiffany. Hi mga besh! Hello, nice to meet you. Sister! My I miss you so gosh! much. It's been a long Been a long time. So, pag-uusapan natin kasi ang tagal namin hindi nakita ni Tiffany. Pero matagal na kami magkakilala. So, welcome Letly and Tiff to my first segment na tatawagin nating Daldalan with Lars. So dito sa Daldalan, hindi lang ang pagiging dals ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin yung mga bagay na tungkol sa inyo dahil mas gusto pa namin makilala kayo ng lubos. Of course, syempre sa mga ibang guests nyo, di ba, mostly yung mga success stories lang yung naririnig namin. Yeah. Dito sa With Lars, Let and Tiff, gusto namin mapag-usapan natin yung mga challenges ninyo bilang individuals and also bilang couple. So, kwentuhan nyo kami kung sino si Letly at sino si Tiffany outside social media. Ako po, pag wala akong social media, nasa ano po ako, sa gym. So, pag talagang tutok ako sa social media, dun talaga ako parang nade-drain. So, may time na talagang umaalis ako sa mga social media. So, yun. Tsaka, sa bahay po, ako po yung, pag wala siya, ako po yung kasama ni mama, ng mama niya, sa bahay po namin. So, yun. Dun po kami. Tulong po kami.
How about you Ako naman? naman, literal na labandera. In a way na, kasi marami akong brands na pinopromote and marami rin akong mga businesses na pinututukan. So, as ambassadress, ayun talaga yung pinaka-bread and butter ko kahit wala pa yung pagiging influencers namin before. So, pupunta ako sa mga pinopromote ko na mga clinics, yung mga aesthetics, para magdala ng client. Ayan. And kapag nakapagdadala ako ng mga client, syempre nakakakuha ako ng mga commissions. And ayun, literal na haligi ng tahanan. Ayan, I considered kasi myself na ako pa rin yung magiging pinaka parang padre de pamilya kapag nakabuo na kami ng tinatawag namin na isang pamilya. Okay, so, di ba kayo kasi, Let and Tiff, nakilala kayo as having the relationship na unusual sa mata ng mga public, di ba? Kasi trans woman and a lesbian. So, how did the relationship started? Nag-start yung relationship, judge ka. It's an Analog Festival 2019. Kaya nga iniisip ko kung 2018 ba or 2019. So, ako nga yun, it's the nandun first time ako. of collaboration of trans and trans man lesbian dun sa pageant ng Analog Festival, which is the Laguna Gay Queen and Laguna Lesbian King Correct. 2019. Oo nga yun na nga yun. Ayan. So, nag-start talaga muna. Ako talaga kasi na-hook talaga ako sa kanya. Kasi first time in my life na makakita talaga ako ng lesbian na mukhang lalaki talaga. Totoy, cute, ganyan. So, talagang na-starstruck ako nung nakita ko talaga sila. And the same time, syempre, yun, mga Wait lang! My God! Kinikilig ako. Okay, tuloy. Sorry. Siyempre, yung Kaya mga, mo yan, Lars. yung mga kirihan moments ko noon that time, talagang ako kasi kilala mo naman ako, napaka-takles ako, napaka-botangera ako, Totoo. napaka-ingay ko, napaka-jolly ko, diba? And ayun nga, nakilala nga ako sa Laguna ng Maldita with Heart. So, ayun nga, siyempre, di ba, first time na maka-appreciate ako ng lesbian, which is hindi naman talaga, kasi limited lang talaga yung, tatlo lang yung lesbian na talagang pinaka-close ko. Si Ate Shane, si Pompey, at saka si Umpe. Yan lang yun talaga. Hindi ko talaga kino-considered yung lesbian dati nung mga panahon na nagka-trans, transitions pa nung mga panahon na yun. So, ako naman po, sumali po ako sa pageant na yun. So, galing din po ako sa breakup. So, hindi ko po parang priority yung mga love, ganyan. Pumasok po ako doon kasi kailangan ko po ng pinansyal. Kasi nagtitanda po ako ng chicharon para matustusan po yung pag-aaral ko dati. So, para po kumita, pumasok po ako doon sa pageant. Tapos, ayun, parang reunite po yung mga candidate. Tapos doon po kami nagkita. Nag-umpisa kasi muna sa pambubuli, ayan. Pinubuli na po ako doon. Tapos hanggang nung sa... nakita ko, tapos nung nakita ko po siya, lagi niya akong binubuli. Tapos, one time po, na-late po ako sa rehearsal namin. Nagtatago na nga po ako. Pinansin niya po ako. Di nakapagalitan po ako. Napagalitan nung, ka. director po namin. Mga cause of delay kasi kayo. So, Tiff, ikaw ang papansin sa kanya. Papansin ako. Tsaka, lagi ko siyang, basta lagi ko siyang tinitignan. Lagi ko siyang, minsan nakikita ko nakatingin naman siya sa akin, tapos ako tinitignan ko siya, ganyan. Ayan. And, hindi ko din akalain din talaga na Pero how did you know na parang yung mga tingin na yun may something na pala? Pero crushy ko na nga talaga Crushy siya. mo na. Oo. Kumbaga, kinoconsider ko yung sarili ko na kung magkakaroon ako ng crush sa lesbian, yung mga typical na ganyang itsura. Mga baby boy. Mga baby boy. ganun, Talagang no? cute talaga siya as in. Hanggang ngayon naman, di ba? Grabe, who would have thought, di ba, na less si Let. So, pero kasi, I'm just curious, like, before your transition natin, syempre, di ba, like, parang we started na lalakihan, ganyan, and all. Nagka-girlfriend ka ba? Ako nagka-girlfriend talaga. Okay. Lapitin talaga ako ng girl. Kahit nung nasa transition days na, ng mga contestera days na, mga pageant days na, may mga lapitin talaga ako ng mga babae. Oo, may mga pumupunta na babae sa backstage, nagdadala ng food. Ay, talaga? Ganyan, Grabe, iba rin talaga, no? No. Then, nagkaroon ako ng talagang greatest love, which is babae talaga siya. Ayan. So, ayun, ayun yung pinaka, one of the regrets in my life. Kasi nga, na-inlove ako sa lalaki, nang kami pa.
nung greatest love ko na yun. So, walang closure, walang nasaktan ko talaga. And, yun, dumating si Let nung the time naman na Nagmo-move naghiwalay on kami ka ng boyfriend ko. So, ikaw naman, Let, if you don't mind, like, before your transition, nagka-boyfriend ka ba? Hindi po. Talagang, babae lang po talaga yung mga... Ever since, no? Mm-mm. Sa akin nilang talaga sinuko ang bata. Grabe, nagsisimula pa lang tayo, may water sa, pero hindi ko na kinakaya yung kilig, di ba? Huwag yung ikakat yun, ang ganda nun. Pero totoo yun. Pero kasi, like parang, di ba ikaw, you had boyfriends before. What's the difference of having a lesbian partner Ako compared naman, sa... hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, yung mga naka-relationship ko na 3 man that I love, yung relationship namin, na-feel ko talaga na okay, na-feel ko talaga na walang, talagang love. And, sabi ko nga, lahat naman ng pagdaanan ko na ng relasyon, straight men, straight women, and yun nga, yung last, is yung sa asawa ko, syempre. And yung walang difference kasi wala namang red flags when it comes dun sa mga families. And hindi lang talaga siguro talaga nilaan or inano ni Lord na talagang dito talaga ako mapupunta. Sa kanya talaga mapupunta. Pero sa lahat ng naka-relationship ko na lalaki, successful and okay naman yung relationship namin. Kahit nung naghiwalay din naman kami. Ikaw naman, Let, like before Tiffany came sa buhay mo, have you ever imagined na magkakajowa ako ng trans someday? Actually, hindi po talaga eh. Kasi talagang into girl po talaga ako. Kaya, nung una, ayoko po talaga sa kanya. Maraming beses na tinatakasan ko siya, nanliligaw siya sa lola ko. Hindi po sa akin siya nanligaw eh, sa lola ko. So, yun, nung time na parang mga 2 weeks, nandun siya sa amin, tinatakasan ko siya. Tapos nung time na siya na yung nawala, parang ako na yung naghanap. Na umuwi ako, parang wala na siya dun sa kwarto namin. Tapos doon ko po naisip na trans nga po siya, ang gusto niya lalaki, pero bakit hinahabol niya ako, wala naman po siyang mapapala sa akin. Tsaka wala po talaga akong kayang ibigay sa kanya nung kasi nga, dun sa pag-aaral ko pa lang, hindi ko na matustusan. Hindi ko talaga akalain na mahulog ako sa kanya. Grabe, no? What a beautiful story. Pero kasi syempre, behind beautiful stories, meron niyang mga struggles behind it, di ba? So, ano yung pinakamatinding challenge na dumagok sa relationship niyo na nagpatibay sa inyo? Damatindi yung yung pinagdaanan talaga namin, yung bago kami humarap sa yung maikasal. Nagkaroon talaga kami ng select noon that time yung pinaka-weak sa amin. Oo, kasi syempre, 'di ba na mga panahon na sinusuportahan niya ako sa pageantry, punta kami ng mga Infanta, Quezon, Miss Gay, Barangayan, dire-diretso, 'di ba? Ganoon naman talaga yung buhay natin before as Contessera, 'di ba? So laging puyat, ganyan, and hindi ko in-expect na tatamaan siya ng matinding sakit. So nagkaroon siya ng positive siya sa tuberculosis that time. And ayun yung pinaka parang napatunayan ko sa family niya na ilalaban ko siya hanggang dulo. Na kasi sabi ko sa kanya na magpapagaling ka sa puder ko, sa kamay ko. Sabi ko ganun sa kanya. And nagpaalam muna ako, syempre, respeto bilang sa lola niya, sa grandmother niya na sabi ko na kukunin ko si Let, sa akin siya magpapagaling. Sabi kong gano'n. And ayun naman, hinayaan naman nila ako na mapagaling ko si Let. And awa ng Diyos naman na namin yun. Survive namin yun. So having said that, you've been married, is it legally married? It's legally married, yeah. Oo. Civil. How was it? Like, parang syempre, di ba, parang pupunta kayo dun sa munisipyo, ganyan and all. Walang questions. Wala. Oo, walang red flags. And natutuwa ako nung that time. At kaya kong ikwento yung mga taong tumulong sa amin nung nagsabi tayo na magpapakasal tayo. Kasi, parang fast lanes eh. Talagang yung mga tao, syempre, kilala rin ako sa lugar namin. Ang ganda nito. Di ba?
So, yung mga counselings, yung mga pag-aasikaso ng requirements. May ganon. Di ba? Oo, May yeah. parang may tinuturo sila, di ba? Kami talaga yung kumamada. Kami talaga yung dahil nga gusto nga namin na matawag talaga kami na kasal talaga. So parang ilang years na ba kayo, if you don't mind? 5 years na kaming kasal ngayong June 23. Pero ilang years kayo mag-boyfriend? 7. Ay, no. 2 years. 2 years. So parang kailan dumating sa point na sige na nga magpakasal na tayo? Sa family kasi, no? Sa family nag-start yung ganung, yung ganung word na. Wala pa akong kaalam-alam. Yung Oo. father ko po, nagsasabi na dun sa side ng nanay ko na ikakasal na nga daw. Ay, kakasal yan sa November, ganyan-ganyan. Parang nagulat po Ganun, ako nagulat kami. wala akong kaalam-alam, di pa nga po siya nagpo-propose sa akin. Kakasal na pala ako. Ay, Ayan. ganon. Tapos yun, syempre, sabi ko nga, parang, naman silat kasi hiniling ko talaga siya sa Panginoon eh. Kasi sabi ko noon that time, 7 months na akong 7 months na akong single. And sabi ko kay Lord na it's about time na bigyan mo na ako ng makakasama ko. Kasi, time is up na, pa 28 na ako. So, sabi ko talaga, kasi syempre, feeling ko hindi na ako magkakaroon ng relationship sa babae kasi nga yung greatest love ko, naloko ko, nasaktan ko, and may partner na rin yung greatest love ko. So, sabi ko kay Lord, kahit sino pwede. Ayun talaga yung Kung sinabi sinong ko. bibigay mo? Kung sinong ibibigay mo, basta mamahalin ako, hindi ko loloko, hindi ko sasayangin, hindi ko sasaktan. Ayan. So, yun. Answered prayer. Parang 3 days lang yun. Kasi lang yun first Friday ng March 2019. Kasi alam mo, totoo yun, sis. First boyfriend ko, kasi di ba sabi nila, when you go to a church, tapos first time mo sa church, you pray. Ay, you make a wish, and then, matutupad. Oo. So, May 14, pumunta ako sa Antipolis. It's my first time there. Sabi ko, Lord, sana magka-boyfriend na ako. Ganyan. Kasi parang, hindi ko pa na-experience magka-boyfriend ganyan. So, kinabukasan may boyfriend ako, dumating siya. So, nagiging totoo siya when you make a wish. Yeah. Sa parang pag yun talaga yung gusto ng heart mo. So, yun yung winish mo na Ayun dumating ang siya wish sa ko, life. Yes, oo, na dumating siya sa life ko. And, ayun nga, talagang, I feel naman the presence of Lord dun sa relationship namin and the Holy Spirit. Because, lahat nung mga struggles in our lives bilang mag-asawa, na-survive namin yun. And, yung mga waves and yung mga struggle situations, talagang kahit medyo nakakadurog, pero pinatunayan pa rin namin na mananatili kaming nakatayo sa relasyon na to. Ayan, so, last question lang before we proceed to the next segment. Kasi I just attended a wedding last, I think, 2 weeks ago sa friend ko. So parang, from a trans woman POV naman, anong difference ng mag-boyfriend lang kayo sa finally matatawag na kayong mag-asawa? What's the difference? Anong yung feeling ba? May ganun bang iba ba? Ganyan? May pressure ba? May takot ba? Or The feeling, nung before, marami pang kilig. Sobrang dami pa ng kilig. Pero yung the married life is, unti yung papabilis yung oras. And, syempre ngayon, 'di ba, nasa mundo na kami ng pagiging influencer sa social media. Alam mo yun, parang yung magkaroon kayo ng time sa isa't isa, parang napaka-limited na lang. Alam mo yun? Pero hindi namin pinababayaan na mangyari sa amin yung ganong sitwasyon. Talagang meron kami talagang me time para sa isa't isa. And syempre, ayun nga, yung grind ka, hustle ka, 'di ba, na sa pag-aano mo, yung eagerness mo para sa future niyong parehas at syempre sa magiging future na magiging anak niyo. So talagang kailangan talagang pagsumikapan talaga yung bawat oras. And syempre, at the same time, ingatan yung mga sarili. totoo. Kasi Oo, yun yung kasi yun yung investment pinaka-investment natin eh. Ito yung katawan talaga natin, yung pinaka-puhunan natin sa lahat ng bagay. Ayan, so palagay nyo, kunyari, bibigyan kayo ng isang pagkakataon na merong mga tao na naglo-look up, same situation. Paano pa nila mas mapapatibay yung relationship? Ako, sinasabi ko sa kanila, dun sa mga sumusunod sa yapak namin, panatiliin nyo yung plano, laging plano ng Panginoon.
ayun yung pinaka-importante. Hindi yung plano natin. Kapag plano natin, pwedeng ma-destroy and pwedeng mawala lahat. Pero yung plano ng Diyos para sa inyo, para sa relasyon nyo, lagi nyong ipanalangin. Dapat yung mangunguna, it's yung plano ni Lord kasi sana. Yeah. God being the center in the Yes. relationship. Kasi napatunayan namin, kasi talagang yung sa relationship namin, yung dagok, yung waves nung story ng relationship namin for 7 years, hindi biro. Pero nakaya namin yung lagpasan ng nakatayo. And syempre, sa tulong ng Diyos. Ayan. So, grabe. Wait lang naman. Ayan, sorry naman kung nagulat kayo sa ating OMG sound dahil ngayon nandito na tayo sa pangalawang segment na tatawagin nating Mirror Mirror. This is your last chance. Let and Tiff na ipaliwanag ang lahat. So ready na ba kayo? I'm ready. Yes! Kasi dito sa Mirror Mirror segment, malalaman namin ang mas malalim ninyong pananaw at ilang mga pangyayari sa mga buhay ninyo na ipa-flash natin dyan sa aking Mirror Mirror on the Wall. Nag-research ang aking team at lumipad sa inyong palasyo at kaharian sa Laguna. Ano kaya ang ating first photo sa ating Mirror Mirror on the Wall? Protection. Protection. So, Letly and Tiff, if this is your last chance, what will you say dyan sa protection na yan on the screen? For me, lalo na sa mga kabataan ngayon, protection is better than cure. Ayan, dapat lagi tayong protected. Dahil alam naman natin na yung mga kabataan ngayon ay when it comes din sa premarital sex is very, alarming na rin. So, ito yung pinaka-importante na matutunan po natin kung paano gumamit ng condom. Protection. Correct. So, si Tiffany ba ay gumagamit ng protection? Hindi kasya sa akin. Sorry to say. Pero kayo ba, like, to prevent like being pregnant, ganyan, kayo ba, as a couple, like, after your marriage, are you trying na ba to have a Trying baby? na talaga. Trying na talaga kami na magka-baby. And we're ready. You're ready na. We're ready na para matawag na kami isang pamilya. When the time is right, the And Lord will ninang make ka. it happen. Of course! Yung kasal nyo, dapat ninang din. Matanda. Okay, next photo. Kasya na yan na. Kasya na yan, yung ganyang kaano. Ako naman po, ngayon po kasi masyadong mga kabataan, masyadong mapusok, marupok. So, huwag niyo pong kakalimutan na gumamit ng condom. Kasi mahirap ngayon, porkit mahal mo, Bibigay mo Bibigay lahat. mo bigay mo na. lahat, Mm-mm. pero hindi mo alam kung ikaw lang talaga. So, yun. Diba? Oh yes, with the raising number of HIV cases, people get tested positive for HIV. Oh my God. Oh my God, sorry. Sorry, everyone. 21 years old ako na bago ako tinanggap ng papa ko. Sorry. It's okay. OMG. It's okay, sis. Pinatapang na lang din ako ng panahon. Kung bakit nakilala ako ng mga kaibigan ko na matapang ako, palaban ako. Pagkaibigan ko, bawal apihin. Bawal. Kasi alam ko kung paano hindi protektahan, no? Alam mo yun. Pero natutuwa ako dyan sa litrato na yan. Thank you, love, dun sa picture na yan. Because, ayun yung mga araw na pinakihintay ko na suportahan ako ng papa ko sa mga lakad ko, sa mga grind ko sa buhay. And sobrang, viral ang pictures na yan. And, masasabi ko lang dyan sa pictures na yan, lalo na po sa may mga anak po na LGBT, na bilang magulang, tayo po dapat yung susuporta sa anak natin. Kauna-una. Tayo po yung kauna-unahang susuporta sa mga anak natin kung ano pong gusto nilang marating nila sa buhay. Huwag po nating putulin yung mga pakpak nila
Bagos tayo po yung sumuporta at magwasiwas kung ano po yung gusto po nilang tahaking landas. And thank you pa for the love. Kasi talagang yung dinasal ko sa Panginoon na support at pagmamahal, triniple mo. Thank you and I love you. Thank you po din sa photos. Diba? Kasi nga, our family should be our first line of defense. Lalo na kapag meron kayong anak na LGBT. Kasi kami, you won't know the struggle unless you are in our shoes. Yeah. Diba? So, kung sa loob pa lang ng bahay, wala na kami nakukuhang Supporting protection, system, yes. support, pagmamahal, how much more? Sa labas. Grabe, sobrang cruel ng mundo paglabas namin ng pinto Yes. ng bahay, 'di ba? So parang I hope all parents should understand na kahit di nyo kami matanggap at first, be gentle na lang sa amin kasi iba yung sa bahay, mas iba yung sa labas. Yes. Na hindi mo kadugo. Dugo mo pa rin. 'Di ba? Yeah. Ganon. So yun, I hope na in time soon, 'di ba, kung may anak na bakla or part ng LGBT, sana maintindihan, tanggapin at mahalis. Ayan, so that's a photo. Saan to? San Roque. Sa San Pedro. Yeah. So, ito po, yung tuwing April po kasi, nag-aalay lakad po kami. So, yun po yung pinakapanata namin. Tapos, ayun, magkasama po kami dyan. Nagpapasalamat sa lahat ng nalampasan namin problema sa buong taon. Tsaka, sa blessing, syempre, at dun sa lakas na binibigay sa amin ng Panginoon na para maitaguyod namin yung mga buhay namin, para matupad namin yung pangarap namin. And yun, may word po yung ko dyan yung libot ko. So yun, lagi po tayong nang magpasalamat, syempre. Yes. Ano mang sitwasyon ng buhay natin, sa pinakamahirap at pinakamasalimuot na buhay natin, patuloy pa rin natin siyang purihin at pasalamatan. Huwag lang sa part na pag may problema ka, doon ka lang makakalala sa kanya. Or sagana tayo. Alam nyo kanina ko pa naririnig sa kanila na laging may tungkol kay God, how grateful they are. No wonder kung bakit blessed tong dalawang to at maganda yung pagsasama nila. Kasi nga, di ba, parang sometimes we tend to just ask God for help kapag di na natin kaya. But sometimes if we have everything, we forget, di ba? So kayo, lagi kayong thankful, lagi kayong may faith, and yun yung pinaka-importante sa buhay ng isang tao Yung may pananalig ka whether wala or hindi pa, di ba? Kasi sometimes pagka, kunyari, feeling mo, yung mga dasal mo hindi dinidinig, feeling mo wala nang pakialam sa'yo si Lord, wala siyang balak na itupad lahat yon, di ba? Kasi sometimes hindi Yung plano natin, hindi siya nangyayari kasi sometimes it meant to destroy us. Di ba? So parang nililiko niya tayo dun talaga sa path na para sa atin. So, God bless you both. I love you. Thank you so God much. bless you both. Lalo na pag nagkaroon kayo ng family, I'm sure na magiging isang masaya, buo, at blessed na family kasi ganyan yung foundation ninyo. Diba? Yung si God kasi everything we have, He can take away. Yes. In a snap. Yeah. So parang wala tayong kakayanan dito sa mundo, wala tayong karapatang magmalaki. Yes. Kahit kaya na natin lahat, kahit nakuha na natin yung ganito and ganyan. Kasi sa isang idla, pag sinabi niyang tama na, tapos na, wala. So we are nothing without God. So thank you kasi sa mga viewers natin, in-impart nyo and pina-realize nyo sa amin na dapat talaga laging may Diyos. Exactly. Sa gitna, on top, di ba? Next photo, meron pa? Ayan, I think ito na yung last. Ay! Cute. Ang ganda at ang gwapo. At ano kayang flavor ng, ng juice, ng vape? Pero to be honest, hindi na po ako nagbe-vape. Ay, Ayan. wow! Hindi na po ako. Hindi na. Hindi na rin ako iinom. And, ayan yung mga namin. Ayan yung mga another grateful stories in our lives na meron kaming promote na isang clinic. And natutuwa po ako because sino lang po ba naman kami
'di ba, na mapaunlakan or na maging isang ambassadress or isang matawag na influencer din sa isang establishment or business na ng isang negosyo, 'di ba? Ayan is ano namin, ano nga yan eh, kumbaga, no evil eyes, no? That time, no? Yung pictures na yan. And we're grateful kasi ayan, ngayong Mother's Day, ngayon yung nag-start na nag-viral yung video ni Let, na nagtuloy-tuloy na siya hanggang ngayon. And kaya nga sabi ko nga sa asawa ko na sobrang proud ko kasi nga, hindi naman din dahil sa kasipagan ko kung bakit din natin ito natamo. Dahil kasama rin kita din sa mga panahon na nangangarap pa lang tayo, na nagsisimula pa lang tayo. At pinatunayan namin sa sarili namin or sa relasyon namin at sa mga tao na naniniwala at nagmamahal sa amin na mananatili kaming nakatayo. And syempre, lilingon din sa mga taong nandyan na naniniwala at nagmahal sa amin. Kumbaga mata sa langit, paa sa Paa sa lupa. Ganon. Ang ganda ng photo niyo dyan, relationship goals. Yeah. Diba? Para kayong mga mafia. Ganon. Correct. Diba? Mafia Parang mayaman. parang yung mga pinatumba. Oo, diba? Parang Tapos okay, na. cheers. Tagumpay ang plano. Correct. Ganon. Ang ganda. Kontrabida ako dyan. Masarap magtagumpay pagka yung kasama mo sa tagumpay. Yung kasama mo rin. Sa hirap. Totoo yan. Totoo. Grabe. Palakpakan naman doon sa larilet na yun. Oh my God. Ayan na. Tumunog na naman. Diyos ko. Ayan, pangalawang beses na natin narinig ang OMG sound. That means, nandito na tayo sa ating last segment dito sa With Lars, ang Wish ko, Lars. Hiling mo, hiling nating lahat. So sana wag kayong mabigla, Let and Tiff. Dahil dito sa Wish ko, Lars, hindi tayo ang bida, hindi tayo ang lead role. Bagkus tayo ang mga Lars man standing to grant someone's wish. So ready na ba kayo? Ready. Ready na. Sino kaya itong mag-wish na to? Ako po si Joy, ang cousin po ni Tiffany and Lenny. Ang wish ko po lang ay sana is bagong cellphone po kasi talaga need na po talaga kasi talaga super kumana, super talagang barag-barag na kung sakaling mabigyan man nila ako, sana magagamit ko talaga sa sa pang-contact din. Yan lang po, sana mag-run ko yung wish. Thank you po. Yay! So, ang wish ni Ate Joy ay bagong cellphone. Kaya nyo bang i-grant ang wish ni Ate Joy, Let and Tiff? Yes, kaya. Dahil wala po talagang si Tiff. Only child lang po siya. So, syempre po, ako, talagang payag po akong bibigyan ng Yes. phone siya. Si Ate Joy, it's one of my my supporting system mula nung childhood days ko. Talagang siya yung nandun sa ko, lahat. Yung kasal ko, siya. Ay, Everything. wow. Oo. Multi mo pa mamili ng mga, Siya yung pinaka-ate po talaga namin. Yeah. Oh, 'di ba? Deserve naman. Deserve. Deserve naman ni Ate Joy. 'Di ba? So, anong pakiramdam kapag meron kayong natutupad na wish? Kahit in a little way, not even material or not monetary, yung mga simple requests. Ako kasi, when it comes dun sa tulong or when it comes dun sa wish, hindi ko talaga siya kinukonsidered na tatatak sa akin. Kasi pag ako tumulong, All sinusulat out ko siya sa tubig o sa hangin. Kasi ang tulong, kapag natandaan mo yon at tinulungan kita, hindi tulong yon. Hindi siya tulong. Hindi siya tulong. Oo, kasi ang tulong, nakakalimutan mo na siya after mong maibigay yung deserve. And syempre, ako, yung mga tinutulungan ko ngayon, yung reciprocate sa buhay namin. Oo, kasi mahirap din na tumulong na mauubos ka. Oo. And masarap tumulong kapag grateful yung tutulungan mo. Kahit small amount, ayan, dapat ma-appreciate po natin. Kasi kung marunong tayo mag-appreciate ng maliit na bagay, inire-ready tayo ng Panginoon sa pinakamalaking bigaya ng buhay natin. Yun. So, grabe naman yun, Tiffany and Let. Thank you so much. Alam niyo, may water. Sobrang saya ko kasi
Of course, pinaunlakan nyo ako. Alam Yes. ko busy ang schedule nitong Yes dalawa. naman. Kabilat kabila yung mga interviews nila, radio, TV, at ibang mga YouTube channels pa. Ayan. Pero thank you for the time, Thank you sister. rin, It's been a sisters. long time nung last Yeah. tayo nagkita. And Correct. sabi ko nga, grabe ha, sana mapunta dito si Let and Tiff. And then, nagawa nila ng paraan. So, thank you so much then with Lars, Tim. Ayan. And grabe, sobrang inspirasyon kayo sa marami na may ganitong klaseng sitwasyon ng relasyon. And of course, we pray na mas maging successful pa yung pagmamahalan nyo. And just today, alam nyo, parang, kasi 28 na ako eh. So parang, siguro after 3 years, 5 years, parang, I imagine na din na married, ganon, and all. So parang yung spark ng married life, parang tinurn on nyo sa akin. So thank you sa buhay nyong dalawa. So ayun, maraming salamat, Letty and Thank you so much. Tiffany. And of course, masaya po ang puso ko dahil for sure, mas marami pa kayong may inspire ng mga viewers sa inyong mga kwento at content. Ayan, natapos na naman tayo ng isang segment or isang episode ng Daldalan. Nakita natin ang mga larawan na sumasalamin sa buhay ni Let and Tiff. At of course, meron na naman tayong isang wish na tupad para kay Ate Joy. So thank you so much, Let and Tiff. Kayo ba? Meron ba kayong mga gustong i-promote, brands, products, yung mga guestings nyo on social media nyo? Just feel free. Hello everyone! Hi mga kalahi! Papasalamat po ako, syempre, Ethel Eye Dental Clinic and Laboratory, ayan, and Versa Aesthetics. Thank you so much po by Doc Jess. And The Skin Blight by Miss Rhea. And Latifa Wellness. Thank you so much po by Ma'am Shay. And syempre, yung mga naniniwala at nagmamahal po sa amin ng mga brands kay Ate Era. Ayan, Ate Era and Transition, thank you very much. Ate Bea, ayan, Bea K. Herrera, BCH, thank you so much po sa inyo. And ayan, Syra, si Mami Syra, hair extension, first time in my life Syra Hair Extensions. Diba, sobrang generous dahil pinaunlakan niyo yung ganitong collaborations, and thank you very much po. And syempre sa'yo, Lars, thank you very much. Ako ang Sobrang- dapat mag-thank you sa inyo. sobrang inspirasyon ka rin ng buong mundo. And starstruck pa rin hanggang ngayon. Kasi, di ba, ang tagal natin, showtime pa. Tagalan. Tapos, hindi tayo nagkaroon ng time na magka-chat lang tayo nung laban mo. Nakita mo naman yan all throughout. Oo, diba? yes. Then, thank you dahil pinaunlakan mo kami nila. Ay, YouTube, social media. Ayan, follow niyo po kami sa account ko po, sa mga personal account po namin, Regentor Rosario. And ako po, Letly Evangelista Rosario. And sa TikTok po, Letly and Tiffany. And syempre sa YouTube, Letly and Tiffany po. Thank you so much, mga Thank you kalaki. Grabe, ang ganda. Sa POV ko, ang sarap nilang panoorin, ang sarap nilang tingnan, ang sarap nilang titigan, ang sarap lang ma-in love kapag ganito yung mga taong nasa harapan mo. Parang ang gaan lang ng life. And alam nyo, for this episode, just realize that, we deserve to experience love fully, equally, without shame, and without compromise. Kasi, di ba, hindi din hadlang ang gender sa pagmamahala ng bawat Yes. tao. And you to prove that at the end of the day, love always wins. Di ba? So, thank you so much for today. Thank you. Thank you, Letly and Tiffany. And of course, here sa With Lars, we are very much grateful sa ating mga sponsors. Of course, Star Image Studios for the set and everything, Star Image Artist Management, Freemark Philippines for all my LED-wall TV. Tingnan nyo naman, ang laki-laki, nababasa ko yung prompter ng malala. And of course, Capadosa Beauty Products, Miss Echo Capadosa, iFern Global Prosperity, and Kim's Diary by Mama Dam Kim for our supplements, Dollar Store PH for my outfit for today, House Science for Studio Collateral, of course, Flower by Style and Concept by RJ Salas, Abigail Galvez Hair and Makeup Artistry. Thank you so much, of course. Hindi mabubuo ang With Lars without Sir Vince, Sir David, Miss Amanda, Sir Turdy, and Sir Josh. And most of all, thank you, Lord Jesus, for this wonderful life with Lars. Hallelujah! Ayan. And of course, syempre, may Style and Concept by RJ Salas tayo. Ayan, may pa-flowers tayo. For Tiffany, ayan, sister. Wow, This thank one's you for so you. much. Ayan. Ayun, suma. Sa'yo isa Uy, pa. pero ang Ay, ganda. Pwede bang pwede ako dyan? pwede naman. Pwede Try gusto ako. niyo magkandungan kayo. Sige, magkandungan Halika tayo. na. Palit-palit na tayo.
Ayan! Kasi orange symbolizes optimism, enthusiasm, youthful connections, happiness. And Arsicola. Garcicola! Garcicola. And syempre dito sa With Lars, gusto namin ma-absorb natin yung lahat sa buhay natin na maging optimistic tayo, maging happy tayo everyday. And yung forever Ang ganda, bagets. in fairness. Ganda ko. Pwede ito sa bagong bahay natin. Dito pa talaga kayo nagtandukan sa harap ko, ha? Grabe. Pero walang thank you so much, Atif and Let. Kung Thank ako you. naman ay may maitutulong din sa inyo, ayan ha, just Thank you feel so much. free. Yeah. Kami dito sa With Lars team, ayan, very much willing to collaborate again with you guys. So, magkita-kita po ulit tayo next episode ng Daldalang Chikahan at mga kwentong makapag-inspire sa atin, only here with Lars.